人生在世，我们需要了解的东西很，所以请认真聆听，留心观看。这里我们将展示中国最早的文明商朝。Ma'am, excuse po. Pinapa-excuse po sila Zoe tsaka Benji po para po sa 8 o'clock. In English, please. I can't seem to understand. Alam ma'am, huwag naman ganon. Talagang... I'm just kidding. Okay, Zoe and Benji, you know what to do. Get out. Hindi ba? May foundation tayo. So, ganito. Gusto ko lang naman na gumawa kayo ng educational skills. Para naman na may magandang matutunan ang kabataan ng SIIS. Alam niyo ba mga anak, ang sinaunang China at ay umusbong sa silangang Asya. Hindi lang yan, isinalang ito sa pagitan ng dalawang ilog, ang ilog Yangtze at Huanghe, o tinatawag nilang Yellow River, at sila'y pinatatag ng mga ritual. Hay nako, ewan ko ba bakit pa ako nagkakwento sa inyo? Hayaan mo naman, ganyan naman talaga yung mga bata ngayon. Paano natin malalagpasin yan? Di ka kasi nagiginig eh. True! Di niyo ba alam, sa Mesopotamia at saka sa Indo, di kabad na nasakap ang unang China. Sila unang China pala yun, no? Kasi may mga nakapaligod na karagatan sa kanila. Alam niyo ba, ang Huanghe ay nakuha niya ang pangalang Yellow River dahil sa loess na inilalabas nito kung ito ay umaakit. Ngunit tinawag din siyang China Sorrow kasi kapag ito ay madalas na umaapaw ay nakakakuminsala siya sa mga magsasaka at mga tanim nila. Oral bones, parang buto natin. Yun yung shell ay buto ng mga hayop na ginagamit sa pang-religious, seremonya at pangunguna. Ito rin, pasensya na Pilipini. Ano naman ay ang panay paggamit ng mga estudyante ngayon. Pero hindi nila kayang sagutan kung ano ang sinaunang panigat ng China. Ang calligraphy. Ito ay nagpapakita ng kaayudan, ganda at karunungan. Year of the Tiger. Ate ko hindi. Well, technically, tamang halaman. Pero ang tamang part ito ay lunar calendar. Ito ay isang kalendaryo na ginagamit na bantay sa galaw ng buwan at ginagamit para sa kanilang ritual at pagtatanim. Sunod naman ay ang bronze casting. Ito ay ang paggawa ng kagamitan gamit ang tunaw na tanto o bronze. Tulad ng tandata o sisiglan. Punta naman tayo sa huluan at ang jade carving. Ito ay ang pagkaupit ng jade para gawing alas o simbolo rin ng kapangyarihan. Fun fact! Alam niyo ba kung ano ang sinaunang dinastiya ng sinaunang China? Siyempre hindi. Hindi ko pa sinasabi. Sige nga, sabihin ko na. Ang unang dinastiya
ng Indus at Fertile Crescent, ang anyang ay kinakitaan ng mga palasyo at bahay na gawa sa kahoy, sa halip na luwal at ladrilyo. Hindi ko rin alam yun eh. Kaya nga nagpupunta ako ng kahoy ngayon eh. Ang iba yun, daming gagawin. At hindi lang yan, ang daming ganap sa Siam. Ano nga, naniniwala nga sila sa mga espiritu ng mga ninuno. Kaya itinuturing nilang tagapamagitan sa langit at lupa ang kanilang mga hari. Tapos ito pa, gumagamit sila ng oracle bones. Buto ng mga hayop, buto natin. Hindi, joke lang, hayop lang, hindi tayo. Pero gumagamit sila ng mga oracle bones at pati rin tuklap ng pagong para sa mga ritual na paghula upang humingi ng gabay sa mga espiritu. Sosyal naman, at hindi lang yan. Itinuturing ng mga Chino bilang Middle Kingdom ang kanilang kaharian at tinawag na barbaro ang mga nakikigit sa kanila. Ngunit, habang lumilipas ang mga panahon, manghina sila. Susan! Huwag naman! Hina ang Siam at pinilitan ng bagong dinasti. Oo nga, no? Nakakaiyak. Iyak na ako. Ayan eh. Hanggang sa muli siya. Uy, Pokla, ang ganda talaga ng pinanood natin, no? Sana na din yung sa susunod. Oo nga eh. Sa school kasi natin wala palagi yung gano'n. Oo, dito lang talaga ako may natutunan. True. O kayo? May natutunan ba kayo? Zoe! Hindi kasi kayo nagiginig eh. At hindi lang yan. Oh! Tama lang! Mahalaga. Huh? Ate ka! Excuse po. Pinapa-excuse po sila Zoe at... Ah? O kayo naman. Ano? True. O kayo? O kayo na lang natin. Wait, ayusin nyo. Ay, yung husband. Hindi. Wait lang. Kaplay na ka. Sabihin tayo. Lagay mo to sa blooper. Oo. Uy, bakla! Ang ganda ng pinanood natin. O,